Nanginginig ang mga kamay ni Camila habang hawak ang isang maliit na kahon ng alahas. Hindi dahil sa bigat nito, kundi dahil sa laman. Sa ilalim ng pulang velvet, sa ilalim ng mga kumikinang na hikaw at kwintas, ay may isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang pakete ng birth control pills. Halos ubos na. Humigpit ang paghinga niya. Ang bawat tableta na nawawala sa pakete ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Isang paalala ng kasinungalingang kanyang natuklasan. Hindi ito pwede. Paanong magiging buntis ang isang babaeng umiinom nito? Biglang bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang ama. Ang mukha nitong puno ng pagkabigo, ng akusahan sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang sakit na yon, ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan, ay muling gumapang sa kanyang puso. Hindi na siya papayag na mangyari ulit iyon. Hindi sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Kaninang umaga lang, puno siya ng pag-asa. Ito ang unang araw niya bilang personal na alalay ni Ma'am Isabela Duarte, ang magandang fiancé ng milyonaryong si Sir Santiago Montiel. Ang mansyon ng mga Montiel ay parang isang palasyo, napakalaki at napakaganda. Bawat sulok ay kumikinang sa karangyaan. "Welcome sa aming tahanan, Camila," bati sa kanya ni Sir Santiago kanina. May ngiti sa kanyang mga labi na tila kayang magbigay liwanag sa buong silid. "Dalangin namin na maging komportable ka rito. Napakahalaga sa akin ang kalusugan ni Isabela at ng aming magiging anak." Naramdaman ni Camila ang sinseridad sa bawat salita ng lalaki. Kitang-kita sa mga mata nito ang dalisay na pagmamahal at pananabik para sa kanyang pamilya. Napakabait ni Sir Santiago. Kabaligtaran ng mga amo na narinig niya sa kwento ng ibang kasambahay. Ngunit ang init na iyon ay biglang naglaho nang lumabas si Isabela. "So you're the new help," sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Ngumiti si Isabela, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. May isang pader na nakaharang, isang hindi maipaliwanag na distansya. Ang malaking tiyan nito, na dapat sana'y simbolo ng buhay at pag-asa, ay tila isang palamuti lamang na hindi bagay sa kanyang malamig na personalidad. "Ma'am Isabela," magalang na sabi ni Camila, "handa po akong maglingkod." Tumangulang ito at tinalikuran na siya. Sa buong araw, naramdaman ni Camila ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Si Sir Santiago ay puno ng pag-aalaga. Ipinagluto pa niya ito ng masustansyang sabaw na para talaga sa mga naglilihi. "Mahal ko, tikman mo ito. Paborito mo," sabi ni Santiago, puno ng paglalambing habang iniaabot ang mangkok. Iwinasiwas lang ni Isabela ang kanyang kamay. "Ayoko niyan. Nawalan ako ng gana." Ang kanyang boses ay may bahid ng inis. Nasaksihan ni Camila ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Sir Santiago, kahit sinubukan nitong itago sa isang pilit na ngiti. "Okay, sige. Baka gusto mong magpahinga na lang muna." Ang mga ganitong eksena ay naulit ng ilang beses. Bawat pagsubok ni Santiago na maging malambing ay tinatapatan ni Isabela ng pader ng yelo. Palaging may dahilan, pagod, masakit ang ulo, o simpleng ayaw lang. Nagsimulang magtanim ang isang maliit na binhi ng pagdududa sa isip ni Camila. Ang nagpatibay sa kanyang hinala ay nangyari noong gabing iyon. Hindi siya makatulog, kaya bumaba siya para uminom ng tubig. Mula sa bintana ng kusina, natanaw niya ang isang anino sa balkonahe. Si Isabela. Nakatayo ito roon, balot sa dilim. At sa gitna ng kadiliman, may isang maliit na pulang ilaw. Isang sigarilyo. Madiin niya itong hinihit-hit at sa pagbuga ng usok, nakita ni Camila ang pait at galit sa mukha nito. Isang ekspresyon na hindi pa niya nakita rito kapag kaharap si Santiago. Isang buntis na naninigarilyo? Bumalik siya
Sa kanyang kwarto, gulong-gulo ang isip. Ang lahat ng ito ay mali. May isang malaking kasinungalingan na bumabalot sa buong pamamahay na ito. At ngayon, habang nakatitig siya sa pakete ng pills, ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Ang malamig na pakikitungo, ang pag-ayaw sa pagkain, ang paninigarilyo sa dilim. At ito, ang pinakamatibay na ebidensya. Itinago niya ang pakete sa kanyang bulsa. Nanginginig ang buo niyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin, pero isa lang ang sigurado siya. Ang pag-ibig na nakikita niya sa bahay na ito, ang pamilyang pinapangarap ni Sir Santiago, ay isang malaking peke, isang kasinungalingan, at nasa kamay niya ngayon ang katotohanang maaaring sumira sa lahat. Buong araw, dala-dala ni Camila ang bigat ng kanyang natuklasan. Ang pakete ng pills sa kanyang bulsa ay parang isang piraso ng nagbabagang uling, isang sikretong nagpapainit sa kanyang bawat galaw. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya, isang bagay na hindi kayang itanggi ni Sir Santiago. Kaya't sinimulan niyang magmasid, pinanood niya ang bawat kilos ni Isabela. Ang paraan nito, kung maglakad ay magaan. Walang bigat na daladala ng isang babaeng 8 buwan ng nagdadalang tao. Ang mga kilos nito ay mabilis at sigurado. Isang hapon, habang nag-aayos si Isabela ng mga bulaklak sa florera, hindi sinasadyang nasagi nito ang kanyang cellphone. Mabilis itong nahulog sa sahig. Bago pa man makakilos si Camila para tulungan siya, mabilis na yumuko si Isabela, na parang isang mananayaw, at pinulot ang telepono nang walang kahirap-hirap, walang ungol ng sakit, walang pag-aalinlangan. Napatigil si Camila. Nakita niya iyon, isang simpleng kilos, pero para sa kanya, iyon ay isang malakas na sigaw ng katotohanan. Sinong buntis ang kayang gawin iyon? Lalong lumalim ang kanyang pagdududa. Alam niyang may tinatago si Isabela, at hindi lang ito tungkol sa pagbubuntis. May mas malaki pa rito. At hindi nagtagal, narinig niya mismo ito. Nagwawalis si Camila sa pasilyo malapit sa library nang marinig niya ang boses ni Isabela mula sa loob. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Ang boses ni Isabela ay iba. Hindi na ito ang malambing at mahinhing boses na ginagamit niya kay Sir Santiago. Ito ay matigas, puno ng inis at pagmamadali. Ano ba? Kailangan nating bilisan. Sigaw nito sa kausap sa telepono. Huwag kang mag-alala sa kanya. Wala siyang alam. Ang importante ay malapit nang pumirma si Santiago sa kontrata. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Hector, makinig ka. Muling sabi ni Isabela, mas mariin ngayon. Kapag nakuha na natin ang pera, wala nang makakapigil sa atin. Kaya siguraduhin mong nakahanda na ang lahat. Hector. Kontrata. Pera. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi na ito simpleng panloloko sa pag-ibig. Ito ay isang plano, isang masamang balak laban kay Sir Santiago. Dahan-dahan siyang umatras, pinipigilan ang kanyang paghinga, takot na baka marinig siya. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang lahat ng ito ay mas malala pa sa kanyang inakala. Kinagabihan, nagkaroon siya ng pagkakataon. Nagpaalam sina Sir Santiago at Isabela na may pupuntahang isang importanteng business dinner. Ito na yon. Kailangan niyang makahanap ng patunay bago pa nila maisakatuparan ang kanilang masamang plano. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang pinto ng kwarto ng mag-asawa. Madilim sa loob. Tanging ang liwanag lang mula sa buwan ang tumatagos sa malaking bintana. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng mamahaling pabango ni Isabela. Saan siya magsisimula? Binuksan niya ang closet. Mga damit na gawa ng sikat na designer, mga sapatos na kumikinang, mga bag na nagkakahalaga ng 1 taon niyang sahod. Walang kahit anong kahina-hinala. Tiningnan niya ang ilalim ng kama. Alikabok lang
Nagsimula na siyang kabahan. Paano kung nagkamali lang siya? Paano kung pinaglalaruan lang siya ng kanyang isipan? Ngunit bumalik sa isip niya ang boses ni Isabela sa telepono. Kapag nakuha na natin ang pera, hindi. Tama ang hinala niya. Kailangan niya lang maghanap ng mabuti. Lumuhod siya at sinilip ang pinakasulok na bahagi sa ilalim ng malaking kama. May isang bagay doon. Isang malaki at itim na kahon nakatago sa likod ng mga lumang magasin. Hinila niya ito palabas. Mabigat ito at walang kahit anong marka. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Halos mapasinghap siya sa kanyang nakita. Sa loob ng kahon, maingat na nakalatag ang isang malaking unan na hugistiyan gawa sa malambot na materyales na parang balat. Mayroon itong mga strap at panali. Sa tabi nito ay may iba't ibang uri ng pandikit at mga pampatigas. Ito ay isang kompletong Gestation Illusoria Kit, isang set para sa peking pagbubuntis. Napatitig siya rito, hindi makapaniwala. Ang malamig at makinis na silikon ay tila nangungutya sa kanya. Ito pala ang sikretong itinatago ni Isabela sa ilalim ng kanyang magagarang damit. Ito ang kasinungalingang ipinapakita niya sa buong mundo, lalo na kay Sir Santiago. Isang malaking, nakakadiring kasinungalingan. Nanginginig na isinara ni Camila ang kahon at maingat na itinulak, pabalik sa ilalim ng kama. Tumayo siya, ngunit tila nanghihina ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader, humihinga ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang nakita niya ay hindi lang isang kasinungalingan. Isa itong sandata. Isang sandata na gagamitin para sirain ang isang mabuting tao. Bumalik siya sa kanyang maliit na silid. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at kinuha ang nag-iisang litrato sa kanyang lamesa. Isang kupas na larawan ng kanyang mga magulang, masaya at nakangiti. Naalala niya ang araw na gumuho ang kanilang mundo. Ang kanyang ama, isang tapat na accountant, ay inakusahan ng pagnanakaw sa kumpanyang pinaglingkuran niya ng 20 taon. Walang naniwala sa kanya. Ang mga ebidensya ay itinanim. Ang mga kaibigan ay tumalikod. Nasira ang kanyang pangalan, ang kanilang buhay. Isang butil ng luha ang pumatak sa salamin ng picture frame. Hindi na ulit. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay basag at puno ng determinasyon. Hindi ako papayag na may isa na namang taong mabuti ang masira dahil sa kasinungalingan. Kinabukasan, hinintay niya ang tamang pagkakataon. Nakita niyang pumasok si Sir Santiago sa kanyang study, mag-isa. Ito na ang pagkakataon. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang loob, at kumatok sa pinto. Sir Santiago? Tuloy, Camila. Sabi nito, nakangiti pa. Ngunit nawala ang nangiti nito nang makita ang seryosong mukha niya. May problema ba? Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Sir, may kailangan po kayong malaman. Isang bagay na napakahalaga. Umupo si Santiago. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ano yon? Tungkol ba kay Isabela? Maayos lang ba siya? Nanginginig ang boses ni Camila nang magsimula siyang magsalita. Sir, ang totoo po. Inilahad niya ang lahat. Ang pakete ng birth control pills, ang paninigarilyo sa balkonahe. Ang narinig niyang pag-uusap sa telepono tungkol sa isang kontrata, sa isang lalaking nagngangalang Hector, at ang pinakamatindi sa lahat. Sir, kagabi po, pumasok ako sa silid ninyo. Nakita ko po, may isang kahon sa ilalim ng kama. Huminto siya sandali. Halos hindi masabi ang mga salita. May lamang peking tiyan, gawa sa silikon. Natahimik ang buong silid. Tinitigan siya ni Santiago, ang muka ay hindi mabasa. Pagkatapos ng ilang segundo, isang malamig na ekspresyon ang gumuhit sa mukha nito. Tumayo ito. Anong gusto mong palabasin, Camila? Ang boses nito ay biglang naging matigas. Na niloloko ako ng fiancé ko?
na hindi totoo ang anak na inaasahan namin. Totoo po ang sinasabi ko, sir. Giit ni Camila, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Bakit mo ginagawa ato? Tanong ni Santiago. Ang boses ay tumataas na. Nagseselos ka ba? O baka naman may nag-utos sa'yo na sirain kami? Walang ganun, sir. Gusto ko lang po kayong protektahan. Umiling si Santiago, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Minsan na akong naloko, Camila. Minsan na akong nagtiwala sa maling tao at winasak niya ang buhay ko. Ayoko nang bumalik doon. Si Isabela, ang anak namin, sila ang buhay ko ngayon at hindi ko hahayaan ang sinuman na sirain yon. Sakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabela. Ang muka ay nagpapakita ng pag-aalala. Santiago, mahal? Naririnig ko ang sigaw mo. May problema ba? Agad na lumapit si Santiago at inakbayan ito. Wala. Mahal ko. Si Camila lang may mga sinasabing walang katuturan. Tumingin si Isabela kay Camila. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. Isang perpektong pag-arte. Camila, bakit? Anong nagawa kong masama sa'yo? Ma'am, alam na niyo po ang totoo. Mahinang sabi ni Camila. Pakiramdam niya ay siya na ang kontrabida sa eksenang ito. Santiago, anong sinasabi niya? Umiiyak na tanong ni Isabela. Yumakap ng mahigpit sa braso ng lalaki. Bakit niya sinisira ang pamilya natin? Hinaplos ni Santiago ang buhok nito. Shh! Tahan na. Hindi ko siya hahayaang saktan ka. Nakatayo lang si Camila, talunan at bigo. Nawasak ang kanyang pag-asa. Hindi siya pinaniwalaan. Biglang huminto sa pag-iyak si Isabela. Napahawak ito sa kanyang leeg. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkagulat. Ang kwintas ko! Sigaw nito. Santiago, ang diamanting kwintas na bigay mo sa akin, nawawala. Tumingin ito sa paligid, puno ng pag-aalala, hanggang sa ang mga mata nito ay muling tumuon kay Camila. May isang nakatagong nangisi sa likod ng kanyang mga luhang hindi pa natutuyo. Huli ko yung nakita, sabi ni Isabela. Ang boses ay dahan-dahan at malinaw. Malapit sa mga gamit niya kaninang umaga. Nakatayo si Santiago sa gitna ng kanyang study, ngunit tila umiikot ang buong silid. Ang mga akusasyon ni Camila ay umuugong sa kanyang tainga. Isang sigaw na sumisira sa katahimikang matagal na niyang inaasam. Sa isang banda, naroon ang sinseridad sa mga mata ng dalaga, isang apoy ng katapatan na mahirap ipagwalang bahala. Sa kabila naman na naroon si Isabela, ang babaeng bubuo ng kanyang mga pangarap, umiiyak sa kanyang mga bisig. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Hahanapin natin, sabi niya kay Isabela. Ngunit ang mga salita ay tila walang bigat. Pinilit niyang alalahanin ang mukha ni Camila kanina. Puno ito ng takot. Oo, pero higit pa roon, puno ito ng determinasyon. Hindi iyon mukha ng isang sinungaling. Ngunit ang sakit ng nakaraan ay isang laso na kumakalat sa kanyang isipan. Naalala niya si Cassandra, ang kanyang unang pag-ibig, kung paano siya nito nilinlang, kung paano nito ginamit ang kanyang tiwala para sa pera. Ang sugat na yon ay hindi pa rin tuluyang naghihilom. Hindi na ulit ako magpapaloko. Iyon ang isinumpa niya sa sarili. At ngayon, si Isabela at ang kanilang anak ang katuparan ng pangako niyang yon. Isang bagong simula. Isang pamilyang perpekto. Hindi niya hahayaang sirain ito ng isang kasambahay na may kung anong pansariling motibo. Baka naman kung saan mo lang nailagay, sabi niya kay Isabela. Halos umaasa na yon na nga lang ang nangyari. Umiling si Isabela. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Hindi, sigurado ako. Pagkatapos kong mag-ayos kanina, dumaan siya sa tabi ng dresser ko. Baka hindi nito tinapos ang sasabihin, ngunit ang ibig sabihin ay malinaw na malinaw.
Bumuntong hininga si Santiago. Sige, kakausapin ko ang mga security. Pero ayokong mag-isip ka ng masama. Baka nagkakamali lang tayo. Sana nga, bulong ni Isabela. Ngunit sa tono nito, tila sigurado na ito sa kung sino ang may kasalanan. Ilang saglit pa, pumasok ang pinuno ng mga gwardya. Pagkatapos ng maikling paghahanap, bumalik ito. May dalang isang maliit at kumikinang na bagay sa kanyang palad na nakasuot ng puting guwantes. Sir, nakita po namin ito sa loob ng bag ni Camila. Ang diamanteng kwintas. Gumuho ang mundo ni Santiago. Ang katiting na pagdududa na natitira sa kanyang puso para kay Camila ay biglang napalitan ng galit at pagkadismaya. Isang magnanakaw. Isang sinungaling na magnanakaw. Iyon pala ang lahat ng ito. Isang desperadong pagtatangka na sirain si Isabela dahil sa inggit. Si Isabela ay napahagulgol. Ayoko sanang umabot sa ganito, Santiago. Ayokong masira ang buhay niya. Baka kakailangan lang niya ng pera. Ang mga salita nito ay puno ng awa. Isang perpektong pagganap ng isang biktima na may gininto ang puso. At iyon ang lalong nagpakumbinsi kay Santiago. Ipinatawag niya si Camila sa study. Pumasok ang dalaga, ang muka ay puno ng pagkalito. Hindi alam kung ano ang nagaganap. Camila, simula ni Santiago, ang boses ay kasing lamig at kasing tigas ng bato. Ito ba ay pamilyar sa'yo? Itinaas ng gwardiya ang kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Camila na puno ng hindi makapaniwalang tingin. Hindi po yan sa akin. Hindi ko po alam kung paano yan napunta sa gamit ko. Pagtanggi niya, ang boses ay nanginginig. Bitag po ito. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pero hindi na niya kayang tumingin sa mga mata nito. Ayaw na niyang makita ang sinseridad na yon dahil ngayon, para sa kanya, lahat ng yon ay isang kasinungalingan. Tapos na tayo, Camila, sabi niya. Pinipilit na huwag ipakita ang kahit anong emosyon. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Ngayon din, nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat nito, ang pagkawala ng lahat ng pag-asa sa mukha nito. Tumalikod ito at lumakad palabas ng silid ng walang imik. Sa huling sandali, lumingon ito sa kanya. At sa mga mata nito ay nakita niya hindi galit, kundi awa. Awa para sa kanya. Isang oras ang lumipas. Natahimik na ang buong bahay. Si Camila ay nakaalis na. Si Isabela ay nagpapahinga na sa kanilang silid. Ngunit si Santiago ay hindi mapakali. Lumabas siya sa balkonahe para magpahangin, sinusubukang alisin ang bigat sa kanyang dibdib. May mali. Kahit anong pilit niyang paniwalain ang sarili, may pakiramdam na mali. Habang nakatayo roon, narinig niya ang boses ni Isabela mula sa nakaawang na bintana ng kanilang kwarto. Akala niya ay tulog na ito. Nagsasalita ito sa telepono, ang boses ay masaya at walang bahid ng kahit anong lungkot. Oo, okay na. Nawala na ang problema. Sabi nito, may halong pagtawa. Magiging atin na ang lahat. Malapit na. Natigilan si Santiago. Ang bawat salita ay parang isang patalim na bumaon sa kanyang likod. Yun ba ang boses ng isang taong ninakawan at nasaktan lang kanina? Ang malamig na hangin ng gabi ay biglang tila hindi sapat para palamigin ang apoy ng pagdududa na muling nag-aalab sa kanyang puso. Nakaupo si Camila sa isang sulok ng pampublikong aklatan. Ang kanyang lumang bag ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyang nararamdaman niya matapos siyang pinalayas sa mansyon ni Montiel. Hindi lang siya nawalan ng trabaho, nawalan siya ng dangal. Ibinigay niya ang katotohanan, ngunit ang isinukli ay isang akusasyon. Inilabas niya ang litrato ng kanyang ama. Tinitigan niya ang kanyang mga mata. Naalala ang mga salita nito noong bata pa siya. Ang katotohanan, anak, kahit gaano pa kahirap, ay palaging may sariling kapangyarihan. Umigting ang kanyang panga.
Hindi niya alam kung ano ang plano ni Isabela at ng lalaking iyon, si Hector. Ngunit alam niya na ang kontratang pinag-uusapan nila ay ang susi. At ang pera ay hindi lang simpleng pagnanakaw, may mas malalim pa. At kailangan niyang protektahan si Sir Santiago kahit pa hindi siya nito pinaniwalaan. Ang paghahanap sa pagitan ng karangyaan ng mga Montiel at ng simpleng mundo ni Camila ay hindi madali. Ngunit sa tulong ng isang matandang kaibigan, nalaman niya ang tungkol sa mga madalas puntahan ni Isabela. Sa loob ng 3 araw, nagbantay siya. Nagkukunwari siyang nagbabasa ng libro o naghihintay ng kaibigan at sa ika-4 na araw, nagbunga ang kanyang pagtitiyaga. Nakita niya si Isabela. Nakasuot ito ng isang malaking salamin at scarf, ngunit imposibleng hindi ito makilala. Pumasok ito sa isang high-end coffee shop na madalang puntahan ng mga ordinaryong tao. Sinundan niya ito. Umupo siya sa isang mesa sa likuran, nag-order ng isang baso ng tubig, at nagkunwaring nagbabasa ng isang lumang dyaryo. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang lalaki. Mataas ito, may matatalim na tampok, at merong mapanuyang ngiti. Si Hector Valdez, ang direktor ng pananalapi ni Santiago. Naalala ni Camila na nakita niya ito minsan sa mansyon, ngunit hindi niya pinansin. Narinig niya ang kanilang pag-uusap. Ang mga boses ay mababa, ngunit puno ng gigil. Mabilis na inilabas ni Camila ang kanyang cellphone at inilagay sa record mode. Itinago ito sa ilalim ng dyaryo. Napag-isipan mo na ba, Isabela? Tanong ni Hector. Ang boses ay puno ng kapangyarihan. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Baka may magbago pa sa isip ng kapatid ko. Kapatid mo? Mahinang tanong ni Camila sa sarili. Halos hindi siya makahinga. Wala nang atrasan, Hector. Sagot ni Isabela. Sising-sisi si Santiago sa araw na hindi niya ako pinaniwalaan. Pero bago pa mangyari iyon, kailangan ko na ang pera. Kailan ka raw pipirma? Ngumisi si Hector, isang ngisi na puno ng pait. Bukas ng umaga. Ang final signing ceremony. Ang lahat ng papeles ay maayos. At walang makakakita na may mga maling kondisyon sa kontrata. Ang lahat ay dahil sa pekeng pagbubuntis mo. Ang kortina de humo ay perpekto. Mabuti. Magkita tayo sa airport pagkatapos, sabi ni Isabela. Umiling si Hector. Ang ngisi nito ay naging mas madilim at mas masama. Hindi lang pera ang habol ko, Isabela, sabi niya. Binaba ang kanyang boses, ngunit sapat pa ring narinig ni Camila. Gusto kong makita si Santiago na nawalan ng lahat. Ang kumpanya, ang pangalan, ang kanyang kinabukasan. Gusto kong maramdaman niya ang hirap na dinanas ng nanay ko nang itinapon kami ng mayabang niyang ama. Natigilan si Camila. Ang pakiramdam ng takot ay biglang napalitan ng pangingilabot. Magkapatid sila sa ama. Ang lahat ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa matinding paghihiganti. Isang plano na binuo sa loob ng maraming taon. Huwag kang mag-alala. Gagawin natin iyon. Mawawasak si Santiago at magiging akin ng lahat. Ang karapatan ko yon. Naramdaman ni Camila ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakuha na niya. Ang katotohanan, sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Dahan-dahang pinatay ang recording. Ngunit sa pagmamadali, naisip niya na baka kailangan niya pa ng isa pang piraso. Muli siyang yumuko para kunin ang cellphone. Sa sandaling iyon, ang dyaryo ay dumulas at bumagsak sa sahig. Gumawa ito ng isang malakas na tunog. Biglang lumingon sina Isabela at Hector. Nagulat si Camila at dali-dali siyang tumayo para umalis. Nagmamadali siya niyang lumakad patungo sa pinto. Ngunit sa pagmamadali, hindi niya napansin ang waiter na may dalang tray ng kape. Blag! Bumangga siya sa waiter. Tumalsik ang tray at bumagsak siya sa sahig. At sa gitna ng mga basag na tasa at tumapong kape, nakita niya ang kanyang cellphone. Tumama ito sa matigas na sahig. Ang screen ay naging itim na may basag na tila isang sapot ng gagamba.
Sinubukan niyang buksan ito. Walang nangyari. Narinig niya ang yapak ni Hector na lumalapit. "Hindi ka ba marunong mag-ingat, miss?" Tanong ni Hector. Ang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay parang dalawang matatalim na patalim. Kinikilala siya nito. Mabilis siyang tumayo, pinulot ang sirang cellphone at kumaripas ng takbo. Ngunit alam niya na huli na. Ang ebidensyang makapagsasalba kay Sir Santiago, ang boses ng pagtataksil, ay nakulong ngayon sa loob ng isang sirang kagamitan. Hawak ang basag na cellphone, nilibot ni Camila ang mga eskinita ng Quiapo. Ang bawat tindahan ng electronics na madaanan niya ay nagbibigay ng parehong sagot. "Wala na to, miss. Bili ka na lang ng bago." Ngunit hindi siya sumuko. Hindi ang cellphone ang kailangan niya, kundi ang laman nito. Ang boses ni Hector. Ang katotohanan. Sa wakas, sa isang sulok na tila nalimutan na ng panahon, nakakita siya ng isang maliit na pwesto. Isang matandang lalaki na kilala bilang Mang Cardo ang nag-aayos doon. Napapaligiran ng mga bundok ng sirang pyesa. "Kaya pa po ba itong ayusin?" Tanong ni Camila. Ang boses ay puno ng pag-asa. Kinuha ni Mang Cardo ang cellphone. Sinuri ito sa ilalim ng kanyang ilaw. Basag na basag ang screen, pero ang memory card sa loob, baka sakali. Tumingin ito sa kanya. "Ang data ang habol mo." "No." Tumango si Camila. "Mahirap, pero susubukan ko. May mga special tools ako para rito," sabi ng matanda. "Pero aabutin ito ng oras. Balikan mo bukas ng hapon." "Salamat po. Maraming salamat po." Halos maiyak si Camila sa tuwa. May pag-asa. Ngunit habang paalis siya sa lugar na yon, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Mga taong naglalakad, mga nagtitinda, ang karaniwang ingay ng Quiapo. Pinilit niyang iwaksi ang kaba. Guni-guni lang siguro. Kinabukasan, habang papalapit na siya sa palengke, malapit sa kanyang inuupahan, muli niyang naramdaman yon. Isang lalaking nakasombrero ang tila sumusunod sa kanya. Nang bumilis siya ng lakad, bumilis din ito. Nang lumingon siya, bigla itong pumasok sa isang tindahan. Hindi na ito guni-guni. Sinusundan siya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam ni Hector. Alam nitong narinig niya ang lahat. Kumaripas siya ng takbo, lumusot sa masisikip na daanan ng palengke. Ang amoy ng isda at gulay ay humalo sa amoy ng kanyang takot. Nababangga niya ang mga tao, ngunit hindi siya humihinto. "Pasensya na po," sigaw niya habang patuloy sa pagtakbo. Lumiko siya sa isang masikip na eskinita, umaasang maiiwan niya kung sino man ang sumusunod sa kanya. Ngunit pagdating niya sa dulo, hinarangan ang kanyang daan ng dalawang malalaking lalaki. Ang isa sa kanila ay ang lalaking nakasombrero kanina. Wala na siyang matatakbuhan. "Miss, teka lang," sabi ng isa. Isang masamang mangiti ang nakaguhit sa mukha nito. "Ano ang kailangan ninyo?" Nanginginig na tanong ni Camila. Dahan-dahang umaatras. "Simple lang," sabi ng lalaking nakasombrero. "Tigilan mo na ang pakikialam mo sa buhay ng may buhay." Lumapit ang mga ito. Sinubukan ni Camila na sumigaw, ngunit tinakpan ng isa ang kanyang bibig. Itinulak siya sa pader. Ang lakas nito ay halos makabali sa kanyang mga buto. "Nasaan ang cellphone?" tanong ng isa. "Wala sa akin. Nasa pagawaan." "Sinungaling." Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napaluha siya sa sakit at takot. "Ibigay mo sa amin ang resibo," utos nito. Nanginginig na kinuha ni Camila ang resibo mula sa kanyang bulsa. Kinuha ito ng lalaki, tiningnan at ibinulsa. Pagkatapos ay hinablot nito ang kanyang bag, ibinuhos ang lahat ng laman sa sahig. "Ito ang huling babala," sabi ng lalaki. Dinuduro siya. "Sa susunod na makita ka naming malapit sa mga Montiel, hindi na lang sampal ang aabutin mo."
Itinulak siya muli bago sila tumalikod at naglakad palayo na parang walang nangyari. Naiwan si Camila na nakaupo sa maruming sahig, umiiyak at nanginginig. Ang kanyang pag-asa ay nawala. Kinuha kasama ng kapirasong papel na yon. Wala na. Talo na siya. Umuwi siya sa kanyang kwarto, ang katawan at puso ay puno ng sakit. Humiga siya sa kama, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, may isang bagay siyang naalala. Ang numero ng telepono ng shop ni Mang Cardo. Naisulat niya ito sa kanyang palad kanina para lang siguradong hindi mawala. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang numero sa telepono ng kanyang landlady. Sinagot ito sa pangalawang ring. Hello? Cardo's Repair Shop? Mang Cardo, si Camila po ito. Humihikbing sabi niya. Yung babaeng nagpagawa ng cellphone. Ineng! Ang boses ng matanda ay puno ng pag-aalala. Diyos ko, buti tumawag ka. Kanina, may 2 lalaking masasamang loob na pumunta rito. Hinahanap ka, tinakot ako. Napapikit si Camila. Huli na ang lahat. Pero bago sila dumating, patuloy ng matanda. Nagawan ko ng paraan. Kinailangan kong sirain ang motherboard para makuha ang memory chip. Pero na-save ko ang file sa isang USB. Biglang napatigil sa paghinga si Camila. Nasaan po ang USB? Nakatago ito. Bulong ni Mang Cardo sa telepono. Hindi nila nahanap. Ineng, kailangan mo itong kunin. Kunin mo na ngayon din. Bilisan mo. Hindi nakatulog si Santiago ng gabing iyon. Ang masayang boses ni Isabela sa telepono ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang sirang plaka na sumisira sa kanyang kapayapaan. Nawala na ang problema. Magiging atin na ang lahat. Sino ang kausap niya? Anong problema ang nawala? Si Camila ba? At ano ang ibig sabihin ng magiging atin na ang lahat? Ang mga tanong ay parang mga anay na unti-unting sumisira sa pundasyon ng tiwalang pilit niyang itinatayo. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina na may bigat sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa kanyang mesa at kinuha ang makapal na folder ng kontratang inihanda ni Hector. Ang kontrata para sa isang malaking investment sa isang bagong kumpanya sa ibang bansa. Ito raw ang magpapalago sa Montiel Corp ng higit sa inaasahan. Ngunit ngayon, ang bawat pahina ay tila may nakatagong lason. Hindi siya pwedeng magtiwala kay Hector. Hindi na ngayon. Kaya tinawagan niya si Mr. De Leon, isang matandang auditor na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Noon pa man, isang taong hindi kayang bilhin ni numan. Mr. De Leon, kailangan ko ng pabor, sabi ni Santiago sa telepono. Isang bagay na kumpidensyal. Ipinadala niya ang kopya ng kontrata sa pamamagitan ng isang private courier. Makalipas ang 3 oras, tumawag pabalik si Mr. De Leon. Ang boses nito ay seryoso. Santiago, sino ang gumawa ng kontratang ito? Ang CFO ko, si Hector Valdez. Bakit po? Masyadong agresibo ang mga tiyawkwan. Paliwanag ng matanda. May mga provision dito na nagbibigay ng halos kompletong kontrol sa bagong kumpanya sa oras na mailipat ang pondo. At ang isa sa mga irrevocable clauses ay nagsasabi na hindi mo na mababawi ang assets kapag naaprubahan na. Masyadong mapanganib, iho. Isang maling galaw lang, pwedeng mawala sa iyo ang malaking bahagi ng iyong capital. Nanlamig ang dugo ni Santiago. Ang mga sinabi ni Mr. De Leon ay tumugma sa takot na nabubuo sa kanyang puso. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay si Camila. May narinig po akong pag-uusap tungkol sa isang kontrata. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagsisisi. Paano kung nagsasabi ito ng totoo? Paano kung ang buong pagnanakaw ay isang patibong para mapaalis ito? Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at sinubukang tawagan ang numero ni Camila
na nasa records ng kanilang HR. Ngunit hindi na ito matawagan. The number you have dialed is no longer in service. Lalong lumakas ang kanyang kaba. Sinubukan niyang puntahan ang address na ibinigay nito. Isang maliit na apartment sa isang masikip na lugar. Ngunit ang sabi ng landlady, umalis na ito kahapon pa. Walang sinabing dahilan, basta na lang umalis. Umalis o pinilit umalis? Tanong niya sa sarili. Nagsimula siyang matakot para sa kaligtasan ng dalaga. Pag-uwi niya sa mansyon, hinarap niya si Isabela. Isabela, tiningnan ko ulit ang kontrata. Simula niya, pilit na pinapakalma ang boses. May mga bagay doon na hindi ko maintindihan. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang tungkol sa asset transfer clause? Nakita niya ang gulat at pagkalito sa mukha ni Isabela. Ano? Hindi ko alam ang mga ganyang bagay, Santiago. Alam mo namang si Hector ang bahala sa lahat ng yan. Pero fiancé kita. Dapat may alam ka. Bakit mo ba ako tinatanong yan? Nagsimula nang tumaas ang boses nito. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Pagkatapos ng ginawa sa atin ni Camila? Bago pa man siya makasagot, kinuha ni Isabela ang telepono at tinawagan si Hector. Hector, pumunta ka rito. Si Santiago? Nagtatanong tungkol sa kontrata. Iyon na ang kumpirmasyong kailangan ni Santiago. Hindi man lang nito sinubukang intindihin ang tanong niya. Ang una nitong reaksyon ay tumawag ng saklolo. Dumating si Hector, kalmado at propesyonal gaya ng dati. Ipinaliwanag nito ang mga komplikadong probisyon sa paraang tila normal at kapaki-pakinabang ang lahat. Ngunit ngayon, nakikita na ni Santiago ang mga bitak sa kanyang perpektong maskara. Huwag kang mag-alala, Santiago, sabi ni Hector. Tinatapik siya sa balikat. Bukas ng umaga ang final signing kasama ang mga investors. Pagkatapos nito, ang Montiel Corp, ang magiging pinakamalaki sa buong bansa. Bukas ng umaga, ang bilis, napakabilis, gabi na. Nakaupo si Santiago sa kanyang study. Gulong-gulo ang isip. Wala siyang ebidensya. Kung kakansilahin niya ang pagpirma, magkakaroon ng malaking gulo sa mga investors. Kung itutuloy niya, baka ito na ang katapusan ng lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginginig niyang binuksan ito. Huwag kang pipirma. Pumunta ka sa bodega sa pier, 10:00 ng gabi. Mag-isa ka lang. Don't sign. Go to the warehouse at the pier 10:00 tonight. Come alone. Natigilan siya. Alam niyang hindi ito pwedeng maging si Hector o si Isabela. Isa lang ang taong posibleng nagpadala nito. Si Camila. Buhay siya. At sinusubukan nitong iligtas siya. Minaneho ni Santiago ang kanyang sasakyan patungo sa pier. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang hakbang palapit sa isang bangin. Ang mensahe ni Camila ay isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ngunit kasabay nito, isa rin itong paanyaya sa panganib. Mag-isa ka lang. Alam niyang bitag ito. Ngunit wala siyang pagpipilian. Kung may paraan para mailigtas si Camila at ang kumpanya, gagawin niya ito kahit kapalit pa ng kanyang buhay. Ngunit hindi siya isang tanga. Bago siya umalis, gumawa siya ng isang tawag. Isang tawag sa kanyang pinagkakatiwalaang hepe ng seguridad. Isang retiradong pulis. Sundin niyo ako. Huwag kayong magpapakita hanggat hindi ko ibinibigay ang hudyat. Narating niya ang bodega. Isang luma at kinakalawang na gusali na kinakain ng dilim at amoy ng maalat na hangin. Pumasok siya. Isang bumbilya lang ang nagbibigay liwanag sa gitna. Lumilikha ng mahahabang at nakakatakot na anino. At sa gitna ng liwanag na yon, nakita niya siya. Si Camila. Nakatayo ito, payat at tila marupok. Ngunit sa mga mata nito may apoy. Nang makita siya, nakita ni Santiago ang bahagyang luhang namuo sa mga ito. Isang halo ng takot at ginhawa.
Doon niya napansin ang mga pasa sa pisngi nito, bahagyang natatakpan ng kanyang buhok. Isang tinik na gawa sa matinding pagsisisi ang biglang bumaon sa kanyang dibdib. Pinahamak niya ito. Ipinagkanulo niya ang nag-iisang taong nagsabi sa kanya ng totoo. "Camila!" Bulong niya. Tumakbo ito palapit sa kanya, hindi para yumakap, kundi para iabot ang isang maliit na bagay. Isang USB flash drive. "Sir, nandyan po ang lahat," sabi nito. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Ang usapan nila, ang plano, ang katotohanan. Hinawakan ni Santiago ang USB. Ito na ang huling piraso ng ebidensya. Ang susi para sa lahat. Ngunit bago pa man niya ito mailagay sa kanyang bulsa, isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw. Mula sa likod ng mga naglalakihang kahon, lumabas ang mga anino. 2, 3, 4 na lalaki. At sa gitna nila, pumapalakpak ng dahan-dahan ay si Hector Valdez. Sa tabi nito, nakangisi ay si Isabela. "Bravo, Santiago! Bravo!" sabi ni Hector. Ang boses ay puno ng pangungutya. "Talagang dumating ka para sa iyong tagapagligtas. Nakakaantig." "Hector, Isabela, ano nang ibig sabihin nito?" Sigaw ni Santiago. Itinago si Camila sa kanyang likuran. "Ang ibig sabihin nito, tapos na ang laro," sabi ni Isabela. Ang tamis sa kanyang boses ay napalitan na ng purong lason. "At kami ang nanalo." Lumapit si Hector. Ang mga mata ay nakatitig sa USB na hawak ni Santiago. "Ibigay mo sa akin yan, kapatid." Natigilan si Santiago. "Ano ang sinabi mo?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Hector. "Hindi mo ba alam? Ang dakilang Don Alberto Montiel, ang ama mo, hindi lang siya sa ina mo nag-iwan ng binhi. Nag-iwan din siya ng isa sa isang simpleng labandera, ang nanay ko." Gumuho ang mundo ni Santiago. Ang bawat salita ni Hector ay isang martilyong dumudurog sa pundasyon ng kanyang pagkatao. "Habang kayo ay lumalangoy sa karangyaan," patuloy ni Hector, ang boses ay napuno ng galit na tinago sa loob ng maraming taon. "Kami ay nagtitiis sa hirap. Habang ikaw ay minamahal, kami ay itinatapon na parang basura. Ang lahat ng ito, itinuro niya ang paligid, ang kumpanya, ang pangalan, ang yaman. Dapat ay sa akin din. Ngayon, babawiin ko ang para sa amin." "Kaya mo ginawa ang lahat ng ito?" Hindi makapaniwalang tanong ni Santiago. "Dahil sa inggit?" "Hindi inggit, katarungan," sigaw ni Hector. "At ngayon, sa pagpirma mo bukas, ang lahat ng Montiel assets ay maililipat sa kumpanyang ako ang may control. At ikaw, may iwan kang wala." Tumingin si Hector kay Camila. "At dapat kong pasalamatan ng babaeng ito. Kung hindi dahil sa kanyang pakikialam, hindi magiging ganito kasaya ang tagumpay ko." Ngumiti si Santiago, isang nangiting hindi inaasahan ni Hector. Isang ngiting malamig at puno ng tapang. "May isang bagay kang hindi alam, Hector." "At ano yon?" Inilabas ni Santiago ang kanyang cellphone mula sa bulsa at pinindot ang isang numero. Sa kabilang linya, sumagot ang hepe ng seguridad. "Ngayon na." Sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng malakas na tunog ng mga sirena ng pulis. Mula sa labas, sunod-sunod na ilaw na pula at asul ang umikot, nagbibigay liwanag sa buong bodega. Nanlaki ang mga mata ni Hector at Isabela sa gulat. Ang kanilang perpektong plano ay gumuho. "Bitag!" sigaw ni Isabela. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga tauhan ni Hector ay nagkakagulo, kumilos ito ng mabilis. Bago pa man makagalaw si Santiago, hinablot nito si Camila mula sa kanyang likuran, at sa isang iglap, isang malamig, at kumikinang na patalim ang nakatutok sa leeg ni Camila. "Isang galaw pa," sigaw ni Hector.
Ang kanyang boses ay basag na sa desperasyon at mamamatay siya. Natigilan ng lahat. Ang ingay ng mga sirena ay tila humina, napalitan ng nakabibinging tunog ng tumitibok na puso ni Santiago. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Camila, ngunit nakita rin niya ang tapang. Hindi ito pumikit. Nakatitig ito sa kanya na parang sinasabing, "Huwag kang mag-alala." Ngunit paanong hindi siya mag-aalala? Ang babaeng sinaktan niya, ang babaeng ipinagkanulo niya, ay nasa bingit ngayon ng kamatayan dahil sa kanya. "Hector, bitawan mo siya," sabi ni Santiago. Ang boses ay kalmado ngunit mariin. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang armas. Tapos na ang laro. "Huwag mo nang palalain pa. Huwag mo akong utusan." Sigaw ni Hector, ang kanyang mga mata ay ligaw. "Dahil sa'yo, nawala na ang lahat. Ang plano ko, ang pinaghirapan ko." "Ang pinaghirapan mo?" Mahinahong tanong ni Santiago. "O ang galit na kinain ka ng buo?" "Galit sa ating ama, oo. Pero hindi si Camila ang may kasalanan dito." Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Bawat pulgada ay isang malaking panganib. "Alam ko ang pakiramdam ng magalit, Hector. Pero isipin mo, ang nanay mo, gusto ba niyang makita kang maging isang mamamatay tao? Ito ba ang katarungang gusto niyang makamit para sa inyo?" Tila natinag si Hector sa pagbanggit ng kanilang ina. Sa isang saglit, nag-alinlangan ito. Ang pagkakahawak niya sa patalim ay bahagyang lumuwag. At iyon na ang pagkakataong hinintay ng mga pulis. Sa isang mabilis at koordinadong pagkilos, sumugod ang Special Tactical Unit. Bago pa man makabawi si Hector sa kanyang pag-aalinlangan, napaghiwalay na siya mula kay Camila at napusasan na sa sahig. Napasigaw si Isabela. Sinusubukang tumakbo, ngunit madali rin siyang nahuli. Nagtapos ang kaguluhan. Tumakbo si Santiago palapit kay Camila, hinawakan ang kanyang mga braso. "Ayos ka lang? Sinaktan ka ba niya?" Umiling si Camila, ngunit ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Bago pa man siya bumagsak, nasalo na siya ng mga bisig ni Santiago. Niyakap niya ito ng mahigpit. Naramdaman ang panginginig ng katawan nito. Sa wakas, ligtas na ito. Sa ospital, hindi umalis si Santiago sa tabi ni Camila. Binantayan niya ito habang ginagamot ang mga galos at pasa nito. Binantayan niya ito habang ito ay natutulog, tila binabagabag ng masamang panaginip. Ang bawat pagkunot ng noo nito ay isang dagok sa kanyang puso. Nang sa wakas ay magmulat ito ng mata, ang una nitong nakita ay ang mukha niyang puno ng pag-aalala. "Sir Santiago." "Shh," sabi niya. Hinawakan ng kamay nito. "Huwag mo na akong tawaging sir." Tinitigan niya ito sa mata. Hinayaan nitong makita ang lahat ng sakit at pagsisising nararamdaman niya. "Patawarin mo ako, Camila," sabi niya. Ang boses ay basag. "Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa iyo. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong masaktan ka. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito." Isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Camila, ngunit may isang maliit na ngiti sa kanyang labi. "Ang mahalaga, nalaman mo ang totoo." Sa mga sumunod na linggo, ang kwento ng Montiel betrayal ay sumabog sa balita. Ngunit kasabay ng pagbagsak ni na Hector at Isabela ay ang pag-angat ng pangalan ni Camila Herrera. Siya ang simpleng babae na may pambihirang tapang, ang nag-iisang taong lumaban para sa katotohanan. Ang dating pinagbibintangang magnanakaw ay ngayon kinikilala bilang isang bayani. Inayos ni Santiago ang lahat. Binigyan niya si Camila ng pinakamahusay na mga abogado para linisin ang kanyang pangalan at binayaran ang lahat ng danyos na naidulot sa kanya. Ngunit alam niyang hindi sapat ang pera. Isang buwan pagkatapos ng insidente, dinala niya si Camila sa isang bagong gusali sa puso ng Makati. "Ano ito?" tanong ni Camila, namamangha sa ganda ng lugar. "Ito ang bagong Montiel Social Welfare Foundation.
Paliwanag ni Santiago, isang organisasyon na tutulong sa mga taong naging biktima ng inhustisya at panloloko. Mga taong tulad ng tatay mo at tulad mo. Tumingin siya kay Camila. At kailangan nito ng isang direktor. Isang taong may puso, tapang, at hindi matatawarang integridad. Kailangan nito ikaw, Camila. Naluha si Camila sa saya at gulat. Pero, bakit? Dahil tinuruan mo ako ng isang mahalagang aral, sabi ni Santiago, lumapit at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Tinuruan mo ako na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa pangalan, yaman, o panlabas na anyo. Nasa dalisay na puso at katapatan ito, tinuruan mo akong muling magtiwala. Dinala niya ang kamay nito sa kanyang dibdib. At ngayon, hindi ko lang inaalok sa iyo ang isang posisyon. Inaalok ko sa iyo ang puso ko. Hayaan mo akong patunayan sa iyo, sa habang buhay, na karapat-dapat ako sa tiwalang ipinagkaloob mo sa akin. Tinitigan ni Camila ang kanilang mga kamay na magkahawak, pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Tanging pag-asa at isang bagong simula. Ngumiti ito, isang ngiting mas maliwanag pa kaysa sa araw. At sa ngiting iyon, alam ni Santiago na sa wakas, pagkatapos ng lahat ng kasinungalingan, natagpuan na niya ang kanyang katotohanan, ang kanyang bagong simula.